So ayun mga kaibigan ano, may nangyari na dun sa kaso ni Alice Guo. So nasentensya na si Alice Guo ng reklusyon perpetua. So 40 years yan for human trafficking. And syempre si Harry Roque, ang laki ng link ni Harry Roque kay Alice Guo. So panoorin natin yung sponsorship ni Senator Gatchalian na in-interpolate ni Senator Risa Hontiveros dito sa budget meeting. So 2026 budget. So kada kasi ang budget hearing may magi-sponsor. This time si Senator Win Gatchalian for proposed 2026 budget of the Department of Justice and attached agency. So pakinggan natin si Senator Risa Hontiveros and Senator Gatchalian. Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport. So dahil nga may warrant of arrest na ho siya, so ang kanilang ginawa ay pakansela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at maaresto siya ng Interpol. No? Okay, ibang mga kaso kay Alice Guo, nabanggit nyo na po Mr. Chair, money laundering at graft and corruption pa. Kumusta naman po yung iba pang mga kaso sa Pogo-related personalities? Dinadahan-daan na ni Senator Risa. Siya, patungo kay Aklayan eh. Halimbawa po kina Cassandra Leong, Harry Roque, at Tony Yang, Mr. Chair. May Tony Yang pa pala. Sorry for the delay, Mr. President. I was just getting an update on the case of that Porac Pogo Hub. So doon po sa mga other personalities other than Harry Roque, tuloy-tuloy po yung kaso. No? So nakapending ho siya. The same rin po, human trafficking cases rin ang final at other cases rin. But yung kay Harry Roque, since wala ho siya dito sa Pilipinas, wala pong jurisdiction ang korte over him. At dahil po kailangan ho siyang nandito sa Pilipinas. So yun po ay nakapending rin. No? But yung pending sa kanya ho ay hindi tumatakbo yung kaso other than compared to the other cases na tumatakbo po. May nakikita po bang solusyon, Mr. Chair? Paano i-remedy yung sitwasyon ng gobyerno kaugnay ni Harry Roque para namang pagbibigay respeto sa mga proseso natin, Mr. Chair? Yun po yung exactly tanong ko rin ho kanina. But I'll get baka ho. Ito kasi yan, yung respeto sa proseso. Yun talaga yung last administration na nawala. Kasi yung mga corrupt dati, alam naman natin na pinalaya ni Duterte yan eh. So ito, no, meron na tayong a glimpse of hope na marespeto yung proseso ng batas sa Pilipinas. Dahil tanong nyo, baka we'll get some more details. All right, Mr. Chair. Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport. So dahil nga may warrant of arrest na ho siya, so ang kanilang ginawa ay pakansela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at maaresto siya ng Interpol. No? Dito po papasok yung ating relasyon between the different international agencies na pwede pong umaresto sa kanya. Salamat, Mr. Chair. Para sana naman kung hindi kinakayanan ng isang officer of the bar na respetuhin ang isang warrant of arrest. Officer of the bar. Ano yan? Abogado kasi si Harry Roque. Officer of the court, technically. Kasi pag abogado ka, officer of the court ka, matik yun. And ngayon, abogado pa rin naman si Harry Roque, hindi pa naman siya nadidisbar. Isang national instrument, di magpatulong po tayo muli sa international community para naman mapaharap
sa ating mga otoridad dito. I was advised by the Yes, Mr. Secretary Chair. and si Prosecutor General Faldon na a matter of time na lang po makakancel yung passport niya. Alright. Salamat po, Mr. Chair. Ayun, pag na-cancel na yung passport niyan, the hunt is on, akala! Hey! At si Cassandra Leong po ba, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Oh, medyo. Kasi yung ano kasi yan yung sekretary yung sasagot talaga niyan Kuha muna ng info si Senator Wing. Medyo tatagalan yun. Ngayon po si Cassandra Leong naka-release ho siya. Yun So, lang. hindi siya naka... Paano po nangyari yun, Mr. Chair? Yun lang. Hindi siya Yun lang. Bakit nakatakas? Ayun na. Tagal ng sagot. Tagal ng sagot Lang. Mr. President, actually nagulat rin ako. Opo, Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case Mhm. before. Oy, mga tinutukan talaga ng ng Senate sa pamumuno ni Senator Risa Ontiveros. Pogo na yan. was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag Pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Chair? pag pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya, Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa House pala, sa House. Oh. Sa Sa House. Congress. She was detained in the House. I'm Opo. sorry for that wrong information. Sorry, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa House. Opo. And then, because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Parang So meron na siyang kaso ho sa Galing. RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung Nasa kanila na yung yung tao. Hanapin na naman. Anak ng toko talaga. Oh. human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build up, lalo na pag mag-i-initiate na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yun para dumaan sa proseso. So, while of course, as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga counterparts natin sa House of Representatives, nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC sa Pasig. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ng gobyerno kay Harry Roque na Alam ko magkasama yan si Cassandra Ong at saka si Alice Guo Ayun. di present yung tao para humarap sa proseso? Paano pong mangyayari ngayon, Mr. Chair, kay Cassandra Leong?
Tagal sumagot ng DOJ. Anak ng toko ah. Ito pala yung nakaubo. Kanina pa to eh. Baka may COVID ka, oy. Kanina pa to nakaubo. Ang tagal yung sumagot. Oh, tagal Well, Ayan. pareho sa kanya ho ang yung sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque. Since mayroon na siyang warrant of arrest, sinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang. Oh, si Harry Roque matagal na may warrant of arrest yan eh. Doon pa lang sa Congress yung kanyang na-cite in contempt kasi siya. So nilabas siya sa ng warrant. So yun yung pinagmamalaki ni Harry Roque noon na sa Congress lang yan na warrant. So this time, cancellation of passport na. Sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. No? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin baka rin yung the same sa backdoor. Exactly. Remember kay Alice Go, no? But ngayon. So ayun mga kaibigan, mga sir and ma'am. So syempre, internet sumagot agad si Harry Roque. Papahuli ba si Akla? So tingnan natin yung yung sagot ni si Spokes. Si Spokes Harry Roque. So ito. Panoorin natin yung sagot ni Akla, no, na nasa The Hague. Na hindi ko ba't pinagawa na sa The Hague tong taong to. Okay, pakinggan natin si Akla. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Well, kinailangan ko... By the way nga pala, disclaimer, itong nangyayari sa ni Harry Roque, delay. Yung audio niya, tuloy-tuloy. Yung kanyang video is delay. Hindi may walang problema yung screen nyo. So yung audio, pakinggan natin. Minsan tumutugma yung video sa audio, pero nonetheless, sumagot siya. Talagang mas maaga pakinggan natin. Spokes Hour dahil dito sa kasinungalingan na sinasabi ni Yusek Nikki T ng DOJ. Ang balita kasi is na-convict after 1 year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang recruit si Alice Guo, mapapatunayan nila may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking gaya ng kay Alice Guo. Ako po, kasinungalingan yan, Yusek T. Dami yung trabaho dyan para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Yun na lang at tupagin mo. Bakit po iba ang kaso ko kaysa... Abogado talaga eh. Wanted ka pa rin. In short, ganon. Kay Alice Guo. Unang-una po, si Alice Guo, alam po natin na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa facility sa kanyang bayan. Pangalawa, siya yung nagbenta kapalit ng shares dun sa kumpanya na nagpopogo dun sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa Pogo facility sa kanyang bayan. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang stock ownership dun sa kumpanya na may-ari ng Pogo. At pangatlo ay lumalabas talaga na siya ay kasama dun sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak lang nila ay unang-una, ako po'y abogado ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. At ito nga po ay para sa kasong ejectment. Kompleto po yun sa pleadings mula MTC, RTC hanggang Supreme Court. Nakabinbin pa po hanggang ngayon ang kaso sa Supreme Court. Pangalawa po, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga makipag-negotiate sa bayad sa PAGCOR na di umano sang ayon kay Cassandra Ong, yung bayad nila na akala nila nakarating sa PAGCOR ay binulsa ng kanilang katiwala o yung kanilang representante sa PAGCOR. Kasi yung, di ba yung time ni Duterte, talagang talamak yung Pogo eh. Ito si Harry Roque talaga yung nag-fixer. In short, siya yung naglakad ng
pogo na yan, yung illegal na pogo na yan sa Malacanang, sa mga different agencies, katulad ng PAGCOR, siya talaga nag-abogado, nag-fixer, para maging legal yung illegal na operation ng pogo. Or, lilinawin ko po ha, yung mga panahon na naging kliyente ko itong company neto, Whirlwind, ay legal ang pogo. Bagamat ang Lucky 9 po ang pogo, ang Whirlwind ang nagmamay-ari nung building na inuupahan ng Lucky 9. So, malayong-malayo po. Sa kaso ko, walang nagsabi na ako'y nag-recruit, walang nagsabi na ako ay sapilitan ko silang pinagtatrabaho para pagsamantalang ang kanyang pagtatrabaho, at wala rin kung kahit anong ebidensya na nagsasabi na kasapi ako sa Lucky Star or sa Whirlwind bukod sa pagiging abogado. So, ulitin ko po ha, hindi po krimen ang pagiging abogado, lalong-lalo na po ang kaso naman ay ejectment at saka yung rescheduling of payment ng mga pagkakautang sa mga gobyerno na korporasyon. At siyempre po, lahat ng abogado naman ay sinisigurado na kanilang mga kliyente ay nasa legal. So, hindi Sharp pa rin talaga si Attorney Harry Roque, kasi abogado pa rin talaga yan. The question is, bakit nandyan ka? Diba? So, kung meron kang legal defense, tulad ng sinasabi mo ngayon siyempre sa internet, ba't di ka umuwi? Gano'n lang mo yan Doon ka paliwanag sa korte. Sabi nga doon ka sa barangay, paliwanag. Hindi po masama ang ginawa ko. Yung aking pagkakausap kay chairman para nga po humingi ng rescheduling of payment dahil ninanais ko nga na makapasok ang pondo sa gobyerno. At ang nangyari nga po, sang-ayon nga kay Cassandra Ong, yung pondo sa gobyerno, isa yan sa mga sa hearing ng Congress, no, mayroong 1 billion na pumasok sa kanyang account na hindi niya may paliwanag. Yun yung time na lumipad siya, sabi niya, dadalhin ko yung documents na patunay na nagbenta sila ng lupa. So, yun yung trail. Kaya siya sumibat Hindi niya may paliwanag yun ang pera sa kanilang representante sa PAGCOR na hindi naman nakarating. Hindi pumasok sa gobyerno yung pera sa bank account ni Harry Roque. Sa PAGCOR. So, ang aking pakiusap kay Yusek Nikiti, Yusek Nikiti, tayo magkasama sa UP College of Law. Nagtataka ako bakit ganyan ang mga sinasabi mo sa akin. Ikaw, ang dami kong alam sa'yo kung bakit bigla kang na-promote upstairs sa DOJ from the Pero personala na. Doon lang tayo sa case, di ba? UP College of Law. Pero hindi kita pinapersonal, ha? Minsan hindi ko binanggit kung anong katotohanan, kung bakit you were kicked upstairs, sabi nga nila. No? Sana wala namang personalan. At kung po pwede, tutukan nyo na lang ang trabaho ninyo, ha? Na ipakulong ang mga nagnakaw ng pera ng bayan dahil ako ongoing na, may nangyayari na, ika nga. ni piso, wala naman ako ninakaw na pera ng bayan. At yan trafficking nyo, kalokohan yan. At papatunayan ko yan, kalokohan yan. Ako nga po ay nag-exhaust lang na administrative remedy kasi bago ka makapunta ng hukuman, kinakailangan i-exhaust mo administrative remedies at nakabinbin ngayon dyan sa DOJ pa rin yung aking petition for review. Kung talagang walang saysa yung aking petition for review, i-dismiss nyo yan nang tignan natin kung ano naman ang sasabihin ng mga hukuman. Pero sa ngayon, nandito po tayo pa rin sa Netherlands, tayo po ay humihingi ng asylum dahil malinaw po na itong kaso na non-bailable for human trafficking na walang kaebidensya na ako ay may recruit kahit sino o ako ay kasapi na kahit anong pogo company bukod sa pagiging abogado ay pruweba na ako'y ginigipit ng Marcos administration at ito po ay dahil di umano, sang-ayon sa aking mga kaibigan doon sa 17th Congress, no? Ay dahil akong sinisisi doon sa Pulboronic video. Well, pwede ba? Liza Araneta Marcos, ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin. Ang aking mensahe sa iyo, itigil na yan dahil nagsimula na nga si Amy Marcos. Yung Pulboronic video na sinisisi mo sa akin, corroborated na, authenticated na by Amy Marcos. So give it up. Kahit anong dikdik mo sa akin, alam na ng taong bayan. Ayun, so yung narrative ng addict, so hindi naman nag-click yung rally in 3 days rally ng INC. Ginawan 2 days na lang dahil walang epekto. So yung narrative niyan na si Sara yung iuupo. Syempre,
pag si Sara na yung nakaupo, go na. Magkakaroon na ng immunity yan si Harry Roque. Adik ang iyong asawa. At Marcos Jr., alam mo nang gagawin mo. Adik ka. Hindi mo na kayang magtrabaho bilang presidente. Ibigay mo na ang iyong opisina kay VP Sara dahil pinili mo naman talaga si VP Sara bilang vice president para siya ang maging presidente kung hindi mo na kaya. Maawa naman kayo mag-asawa sa Pilipinas. Record low na ang balor ng peso. Record low na ang Philippine Stock Exchange. Halos record high na rin ang poverty incidence natin. 1 out of 2 kalahati, gutom. Ano ba bang gusto ninyo? Tuloy mamatay na sa gutom mga Pilipino bago kayo umalis? Alam nyo, kung kayo'y mapapatawad ng Pilipino, ang gagawin ninyo, magbibitiw na kayo. At Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos, kayo ay magpapagaling. Kayo ay magpaparehab. Hindi. Tukwangin agad, barilin, patayin. No, bakit hindi mo ina-apply yung principles ni Tatay Digong mo, 'di ba? Yung barilin. Suspect pa lang, barilin na agad. Kaya nga nandiyan si FPRRD dahil nga diyan sa war on drugs na yan. So nakakalungkot lang. Nang kayo ay magsilbing halimbawa na po pwedeng magbagong buhay ang mga nalulul sa pinagbabawal na dahon. Mga kababayan huwag po tayo magpapalinlang. Alam natin na itong administrasyon nito sinusupil lahat ng kritiko. At ang panunupil, hindi, may legal basis na naman si attorney, no? Attorney yan, pagtatanim kaso. Kaya nga po nandito sa dahig ang Tatay Digong. Bakit? Kasi siya ang unang-una nagsabi na adik si Bangag. January 2020. Oh, yan. Siya ang una nagsabi na adik si Bangag. Bakit yung mga DDS? Ba't binoto nyo pa rin? Naasar ako. Diyan talaga ako naasar sa statement na yan. Before, bagamat ng eleksyon pa lang, sinabi na niya na mayroong isang kandidato na gumagamit ng cocaine. Kaya pinakulong niya rito. At sinasabi na mamamatay tao. Kaya wag po kayo magtataka na akong tagapagsalita ni Tatay Tico kaya talagang dinidikdik nila. Dahil ang gusto nila patahimikin at mabuti na lang meron tayong teknolohiya na internet na dahilan para ako pa rin ay naririnig ng ating mga kababayang nagsasabi, Marcos resign, adik ka, magpagamot ka na, umuwi ka na gaya ng sinabi ni Manang Aimee. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at tayo po ay magpapatuloy na makibaka para sa mas maunlad na Pilipinas na merong presidente na nasa tamang pag-iisip, si VP Sara Duterte. Salamat po. Reporting live from The Hague, ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Labo pala ang Philippines. Uwi ka na. Uwi na. So, Harry Roque, Tatay Digong, mag-resign ka na. Bangag, hindi nga nagtagumpay yung INC rally. Kasi luma na kasi yung yung kwento na yung addictus. Binoto nyo pa. So, sinasabi nga sa news niya, fake nga yung war on drugs dahil alam pala ni Aimee at ipinakiusap niya kay Duterte na huwag tukangin yung kanyang kapatid. So therefore talagang yung separation ng mahirap at mayaman, kung ikaw ay mapera, makapangyarihan, hindi ka matutukang. So kung mahirap ka lang, pwede kang mamatay anytime. So buti nga may internet, na ilalabas natin yung saloobin natin dito sa current events sa Pilipinas. Kung nanonood ka ngayon, ang advice ko, mag-post ka rin, mag-vlog ka rin, para malaman natin, para every time kasi nagko-comment tayo sa mga ganitong klaseng events, nawawayin din natin yung mga kaganapan,
So bilang nagbabayad ng tax na ordinaryong Pilipino, dapat talaga alam natin itong mga issue na to sa current events natin sa political arena dito sa Pilipinas. So yun lang mga sir and ma'am, anong comment nyo ba dito na ayun kakancel na yung passport ni attorney soundcheck yun ni attorney Harry Roque. Nakalungkot lang, no? Sayang yung galing ni bilib ako dito dati nung time ni Gloria, time ni Pinoy. Naging spokesperson lang talaga ni Tsaka yung mga issue na yung mga tao daw na mga dumidikit sa mga Duterte ay nasisira katulad ni Harry Roque. Agree ba kayo doon? Malamang sa malamang. So yun lang kung meron comment kayo, comment down below sa comment section, and see you on the next video mga sir and ma'am.